Nang mamatay si Manang Susan ay pinaimbestigahan ko na ito kay Anthony. Dahil walang CCTV sa buong bahay ay walang nakita kung paanong nahulog si Manang Susan. Hindi ko talaga pinalagyan ang bahay na ito dahil wala namang kwenta. Hindi naman ako naglalagi dito. Ngayon lang ako naglalagi dito nang dumating sa buhay ko si Kate. Sinilip ko pa siya noon sa ospital at sobrang nag-aalala ako sa kanya, lalo pa at nangayayat siya dahil sa pagbubundis nito. Tum! Mahinang mura ko dahil kakaalis pa lang niya ay para na akong masisiraan dito sa pag-iisip. Tumayo ako, nagpunta sa minibar at doon nagsalin ako agad ng alak. Agad na tinungga ko ito agad at muling nagsalin. Ngayon lang ako magmamahal pero nahihirapan pa ako. Kung sakali man, haharap ako sa iyo muli, Kate. Sisiguraduhin ko na buo na ang loob ko. Napayuko ako habang nag-iisip nang makarinig ako ng mga yabaga. Lumingon ako at nakita ko si Anthony. Hindi ko siya tinanong. Naupo lang siya sa bakante na upuan. Sigurado ka na ba talaga, Clyde? Maaari mo naman itong iwanan para sa magiging pamilya mo. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi nito at napailing habang nakangiti. Sana nga ganoong kadali. Paano kung mawala sila ng dahil sa akin? Hindi ko na alam kung anong buhay meron ako kapag nangyari iyan. Seryosong sagot ko. Oo nga pala. Hindi niya tinanggap ang perang binigay mo at sabi niya, matigas talagang ulo niya. Napailing na lang ako. Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo. Ayokong marinig iyan. Gusto kong magdesisyon sa sarili ko. Sabi ko sa kanya at tumangulang ito sa akin. Tuloy ba tayo mamaya? Tumango ako sa kanya at nagsalin ulit ng alak sa baso. Kumuha din ito ng para sa kanya at nagsali ng alak. May lakad kami ngayon dahil nalaman ng mga inupahan kong mga tao na hanapin ang anak ng pumatay sa mga magulang ko. Dahil ang ugat ay napatay ko na ngunit ang bunga nito ay nagpapatuloy sa kanyang gawain at nagkakalat ng matinding lason. Kailangan ko mapatay ang bunga na iyon at kaya ko pinaalis si Kate dahil baka madamay siya at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Kate's POV. Hindi makapaniwala si Mama at Papa nang makita akong pumasok sa loob ng bakuran namin na yari sa kawayan. Habang nag-iitak ng panggatong si Papa, nabitawan niya ang itak na hawak nito at dali-daling lumapit sa akin. Yangga, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Mirna, nandito ang anak mo, madali ka! Naiiyak na yumakap ako kay Papa at parang ayokong bumitaw habang nasa bisig ako ni Papa. Nagtakbuhan naman sa akin ang dalawa kong nakababatang kapatid at aking mama. Kate, bakit biglaan atang pag-uwi mo? Hindi ka man lang tumawag sa amin para nakapaganda kami. Hayaan mo na, ang importante nakita ko kayong lahat. Naiiyak at pilit na pinipigilan ang luha ko. Siya, halika na sa loob at huwag ka nang umiyak. Himas ni Mama sa buhok ko at inakay nila akong papasok sa munti naming bahay na yari sa pawid at kawayan at sa mga punong kahoy. Ate, may pasalubong ka ba sa amin? Napangiti na napailing ako sa kapatid ko na si Jordan, 14 na taon na ito, at si Cassie naman na bunso namin ay 12 taon dahil wala akong dala kahit na ano sa kabiglaan itong pag-uwi ko. Pasensya na kayo, ulan dala si ate. Ulan na rin kasi ako trabaho. Malungkot na napayuko ako pag-upo sa kahoy na upuan namin na gawa ng aking ama. Sandali, bakit ka nawalan ng trabaho? Si Sheila, nandyan din ba siya? Saka ko lang naalala ang nangyari sa amin ng kaibigan ko at hindi ko alam kung anong sasabihin kay Mama. Ma, Pa, saka ko na lang po sasabihin sa inyo nangyari sa amin sa Maynila. Maaari po ba akong magpahinga muna? Sabi ko sa kanila na parehong tumango pero alam kong maraming katanungan ang nasa isip nila. Pumasok ako sa dati kong kwarto at doon parang nakaramdam ako kahit paano ng pagluwag ng dibdib ko. Inalis ko sa isipan ko si Clyde at pilit na ipinikit ko ang mga mata ko. Kate, kumain ka na. Halika na, sumabay ka na sa amin. 6:00 na ng gabi, malilipasan ka ng gutom. Akala ko'y panaginip lang na nandito na ako sa amin. Totoo pala. Dahan-dahan na tumayo ako at pagkababa ko pa lang ng hagdanan ay nalanghap ko na ang masarap na luto ni Mama na tinolang native na manok. Bigla ako nagutom sa amoy kaya pumasto na ako sa hapagkainan. Anak, dahan-dahan lang sa pagkain mo. Nangingitim po na ni Mama. Namiss ko lang po ang luto niyo, Ma. Kaya napaparami ang kain ko. Sagot ko habang kumakain ng nakakamay. Hindi ko pa nababanggit kay Mama na buntis ako. Paano ko kaya sasabihin? Magagalit kaya sila sa akin lalo pat walang amang aking anak?
Nang matulog na ang mga kapatid ko, tumabi ako kila mama habang nanonood sila ng TV. Nagsimula na ako magkwento sa kanila. Nasaan na naman ang batang yan? Bakit hindi mo siya kasama? Hindi pwede sa akin yan. Pagkatapos kang galawin, hindi ka pa nanagutan. Tarantado pala lalaki na yun. Halos pasigaw ni Papa nang malaman niya at pilit na sinasaway siya ni Mama dahil baka marinig siya ng mga kapatid. Pa, hayaan mo na po. Bubuhayin ko na lang itong mag-isa kung sakaling hindi talaga niya ako pupuntahan dito. Malungkot na sabi ko. Huwag na siya magpapakita dito kung hindi siya tunay na lalaki. Sabi pa ni Papa na galit at tumayo na at iniwan kami. Hayaan mo muna ang Papa mo. Alam mo namang ayaw niya sa mga ganyan tao. Lalo pat babae ka anak. Anak ka namin. Pero dahil nandyan na yan, wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin iyan. May ama o wala. Nakangiting sabi ni Mama. Napatango ako sa kanya ngunit kay Sheila hindi ko pa nabanggit dahil hindi ko alam kung paano kung sasabihin sa kanila ang nangyari kay Sheila. At malamang ay bukas na bukas rin ay malalaman na ng magulang ni Sheila ang pag-uwi ko. Sinabi ko lang na nabuntis ako nang nakilala ko lalaki sa trabaho ko at naging nobyo. Ngunit nawala na lang itong bigla. Pagsasinungaling ko dahil ayoko sabihin ang tunay na pagkatao ni Clyde. Lumipas ang araw at linggo ay bumubukol na ang puson ko. Napapangiti ako dahil lumalaki na siyang talaga. Kahit paano'y okay na si Papa dahil nakangiti na ito at nagbalik na kami sa dati. Masaya na ulit ako kahit paano pero hindi pa rin nawawala sa isip ko si Clyde. Laman pa rin siya ng isip at puso ko kapag matutulog na ako. Iniisip mo ba ako minsan? Naalala mo ba mga gabing magkasama tayo? Pero kung hindi, talagang kinalimutan mo na ako. May konting luha sa aking mata bago nagpa siyang matulog na. Habang tumutulong ako kay Mama sa paghihimay ng mga gulay at paghihiwa ay nakarinig ako ng tunog ng helicopter. Hindi ko alam pero biglang kumabog ang puso ko. Clyde! Sigaw ng isipan ko at bigla akong tumayo at lumabas. Ano ba yung helicopter na yun? Bakit nandito yan? Baka mamaya bigla na lang tayo mag-isa ng granada dito. Hindi ko pinansin si Papa. Habang nakatingala sa itaas at pilit na idinidilad ko ang mata ko dahil sa sobrang lakas ng hangin. Bakit? Umalis ka dyan! Baka mamaya masasamang tao yan! Halika dito! Nilingon ko si Papa nang nakangiti. Masama lang siya pero siya pa din naman ang anak ko. Maang na napatingin sa akin si Papa at lumakad pa akong palapit doon sa malawak na damuhan. Hindi ko alintana ang alikabok o kung ano man ang tumatama sa mukha ko dahil walang pagsidla ng tuwa ang puso ko. Pagkakita ko sa lalaking nakababa na at naglalakad palapit sa akin. Clyde, ikaw na ba talaga yan? Umiiyak na tanong ko at huminto ito sa paglalakad. I miss you. I really miss you, Kate. Napahawak ako sa bibig ko dahil sa binanggit niya. Sobrang saya ko. Sana'y hindi ito panaginip lang. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ko dito na parang batang nagpupunas ng luha gamit ang palad ko. Pagtango niya ay tumakbo na akong papunta sa kanya at halos sunundagin ko siya para mayakap agad. Clyde, miss kita. Kala ko hindi na kita makikita pero nagpunta ka dito sa probinsya namin. Sabi ko habang nakasubsob ako sa malapad niyang dibdib. Saan may malapit na hotel dito? Napaangat naman ako ng tingin sa kanya at napangiti. Hotel talaga sasabihin mo? Wala ka man lang sinabi sa akin na kahit na ano tapo. Huwag na muna natin yung pag-usapan. Sambit nito at binuhat ako at isinakay sa helicopter na dala niya. Sandali! Baka hanapin ako nila Mama at Papa. Huwag mo nang isipin iyon dahil nandoon na si Anthony. Bala ko pa sana magtanong kaso ay sinarahan niya na ang bibig ko ng mainit niyang halik. Saka ko na lang siya tatanungin sa lahat-lahat dahil marami siyang ikukwento sa akin. Ang importante muna sa ngayon ay ang mapagbigyan ko siya. Dahil sinabi ko kung saang banda may mga hotels and restaurant, agara na nagpunta kami doon. Tanging saya lang ang nasa puso ko ngayon dahil kasama ko na siya. Pagpasok pa lang sa loob ay binuhat na agad niya ako habang hinahagkan at dinala sa malaking kamang naghihintay. Tinitigan muna niya ang mga mata ko. I miss these eyes na ako lang ang tinitingnan. Mahinang sambit niya. Napapangiti na inabot ko ang pagitan ng mukha namin at hinalikan ko ang masarap na labi niya. Namiss ko rin ito. At ang panghas na labi na ito. Sagot ko rin sa kanya na nakangiti habang hawak ko ang pisngi niya.
Hindi na siya sumagot at muli niya akong hinagka ng malalim at mapaghanap. Maalab at talaga namang ramdam namin ang paghahanap sa bawat isa. Halos mabilis na natanggal ang mga kasuotan namin at hinatak niya pababa ang balakang ko at inangat. At sa mga sandalingang iyon ay muli naming natikman ang sarap ng pag-iisa. Bakit pala bigla ka nagpunta dito sa amin? At isa pa, paano mo nalaman ang probinsya namin? Takang tanong ko at gusto ko ring malaman ang lahat-lahat. Sinabi ko naman sa iyo, walang hindi ako mahahanap, lalo ka na. Kinilig naman ang puso ko dahil sa sinabi niya. Nagpunta ako dito dahil pakiramdam ko. Wala nang saysay pa lalo ang buhay ko kapag hindi kita muling nakita at nakasama. Minsang sinisi na kita kung bakit ka pa dumating sa buhay ko. Ah, ganun? Ang sama mo naman. Nakanguso ko sabi at inalis ko sa pagkakayakap ang kamay ko. Pero ang pagsisi na iyon ay naging masayang parte ng buhay ko. Akala ko dito na lang matatapos ang buhay ko sa kinamulatan ko. But you came into my life. Ayan naman, kinikilig na naman ako habang nakatalikod sa kanya at naramdaman ko na lang ang pagyakap ng matitipon ng braso niya sa katawan ko. Bakit pala pinilayas mo ko? Tapos tinakot mo pa ako gamit ang baril mo. Kaago ka talaga. Kunwaring inis na sabi ko. Yeah, gago ako. Pero sa'yo lang ako tumino. Napapikit ako sa kilig at pigil na huwag gumalaw ang balikat ko hanggang sa naramdaman ko ang matigas na bagay na naman sa likuran ko. Muli ay pinagsaluhan namin ulit ang init at pagmamahal hanggang sa matapos ay parehong nakatulog na kami. Nang magising kami ay kumain muna kami sa restaurant dahil gutom na kaming pareho. Napapangiting tiningnan niya ako habang kumakain ng marami. Bakit? Tanong ko sa kanya. Umiling lang ito at sumubo na ng pagkain. Matapos namin kumain ay lumabas na kami. Puntahan muna natin ang kotse ko dahil malapit na lang yun dito. Wika nito sa akin. Huwag na, maghabal-habal na lang tayo dahil hindi rin yan makakadaan sa lugar namin. Masikip lang ang daanan doon. Tanging motor lang ang pwede. Nangingiting sagot ko pero siya seryosong may kinakalkal sa phone niya. Doon tayo, may nakita ko shop dito sa phone ko. 20 minutes lang mula dito. Napanganga na ako sa sinabi niya dahil talagang nag-search pala siya at talagang bibili siya agad ng motor. Sa bagay, mapera siya at kayang-kaya niya iyon. Nakarating nga kami sa shop at kahit ako hindi ko ito alam. Siguro bagong bukas lang ito. Pumasok kami doon at binati agad kami ng salitang waray na Bisaya ng mga tao dito. Pero si Clyde ay walang pakialam dahil namimili na ito ng motor. Wala nang mas mahal dito? Napangiwi naman akong bigla dahil sa tanong ni Clyde at pati ng staff dito ay napaawang ang mga bibig. Dahil ang pinakamataas na presyo ng motor dito ay nasa 300,000 na. Tapos naghahanap pa siya ng mas mahal. Ito na lang. Turo niya sa itim na may halong pula ang kulay. I'll pay cash. Mas lalo na panganga ang mga tao dito. Pati ako hindi na rin makapagsalita na nang bayaran niya ito ng cash dahil may dala siyang pera mula sa bag na dala niya. Umalis kami doon at hindi pa rin makamove on ang mga tao doon. Mahigpit ang pagkakahawa ko sa bewang niya dahil sobrang bilis niyang magpatakbo. Tinuro ko rin sa kanya ang daan hanggang sa dahan-dahan na siya dahil nasa medyo maputik na kami na daan dahil may mga nagtatanim ng palay doon. Pero mga nagliligpit na sila dahil hapon na. Lahat ng madaraanan namin lalo na ang mga kakilala ko ay napapangiti at hindi makapaniwala. Siyempre ang gwapo ng lalaking kasama ko. Paghinto ng motor namin sa tapat ng bahay ay narinig ko agad ang gitara ng aking ama at mukhang nagkakasiyahan doon sa loob namin. Magkahawak kamay na pumasok kami sa loob. Kate! Napahinto ako sa paglalakad dahil sa pagtawag niya sa pangalan ko. Maya-maya may kinuha ito sa bulsa niya at may inilabas na pulang maliit na box at binuksan niya ito. Kinuha niya ang kamay ko at dahan-dahan niya itong sinuot sa daliri ko. I love you, Kate. Next is wedding ring na isusuot ko sa'yo. I would like to ask you if you want to marry me. Dahil alam ko namang payag ka na agad. Natatawa na naiiyak ako dahil dito. Ang sarap nilang batukan. Porket mahal na mahal ko siya eh. Pero tama naman siya na hindi na kailangan pang tanungin. Muli niya akong hinagkan. Pumasok na kayo dito at ipakilala mo sa akin ang lalaki na iyan. Nung nakarang araw lang ay buwisit ako sa kanya. Natawa naman ako kay Papa dahil sa sinabi nito at sabay na naglakad na kaming papasok sa loob at nandoon din pala si Anthony. Ang daming alak at maraming pagkain sa kapulutan. Pa, si Clyde Cuevas pala, ang ama ng aking anak at syempre magiging asawa ko na rin. Masayang sabi ko kay Papa. Nag-abot sila ng kamay ni Papa. Siya, akala ko hindi mo na pananagutan ng anak ko.
Huwag ka talaga magpapakita sa akin kapag niloko mong anak ko. Natatawang pananakot ni Papa at tinapik sa balikat si Clyde. Ma, si Clyde at ang dalawang kapatid ko pala. Pakilala ko pa sa kanya at matapos yun ay nagkayaya na silang mag-inom nila Papa. Ate, ang gwapo naman pala ng mapapangasawa mo. Sigurado pogi o magandang anak niyo. Kinikilig na sabi ng bunso kong kapatid na si Cassie. Ikaw talaga, kay bata-bata mo pa lang eh. Ginulo ko ang buhok niya at nagkatawanan kami nila Mama. Kailan pala kayo magpapakasal? Maya-may tanong ni Mama. Hindi pa po namin napag-uusapan ni Clyde Ma pero sigurado naman ako na pag-uusapan namin iyon. Nakangiting sagot ko. Hating gabi na ata, nagiinom pa rin si Anthony at Clyde. Si Papa naman ay nakatulog na dahil hindi niya raw kayang kainuman ang mga ito. Hindi pa ba kayo magpapahinga? Tanong ko sa kanya na medyo mapungay na ang mata. Tumayo naman sa Anthony at nagpaalam na magsi-CR. Tabihan mo ko, sabi nito at umakbay sa akin. Bukas aalis ako. Bakit naman? Iiwan mo ulit ako? Kala ko ba? Malungkot na sabi ko na ikinangiti niya. Patapusin mo muna ako. Aalis ako pero babalik ako sa'yo. May tatapusin lang kami ni Anthony at sa pagbalik ko, sayo na ako. Tandaan mo yan. Sabay halik niya. Teka, ano bang gagawin mo? Medyo kinabahan ako sa sinabi niya. Huwag mo nang alamin dahil ayoko mag-isip ka. Masama sa baby natin iyan. Basta uuwi ako na buhay. Parang kinilabutan naman ako dahil sa sinabi niya at maraming pumasok sa isip ko na hindi ko naman dapat isipin pa. Kailangan ba talagang gawin mo yun? Nag-aalala ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Kailangan ko yung gawin dahil ito ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At sa pangalawang buhay ko ay ang makasama ka at ang anak natin. Seryosong sagot nito. Napatango na lang ako sa kanya kahit pa may kaba sa puso ko. Pagbalik ko'y magpapakasal na tayo kaya maganda ka na. Muling sabi nito. Matapos yun ay umakyat na kami sa itaas dahil maaga daw silang aalis bukas. Hirap naman ako matulog nang dahil doon. Kinabukasan ay maaga ako nagising dahil inasikaso ko ang mga pagkain nila bago sila umalis. Gamit ang helicopter nila na naghihintay sa labas ay sumama ako hanggang doon sa kanila. Sige na, doon ka na, masyadong mahangin dito. Paalam na nito sa akin pero ako itong nagsisimula ng tumulo ang luha ko sa aking pisngi. Babalik ako, tandaan mo yan. Wika pa nito at hinagkan niya ako sa labi. Matagal iyon bago niya binitawan ang labi ko. Tumango ako sa kanya hanggang sa sumakay na siya doon. Ando na si Anthony na siyang magpapaandar. Clyde's POV. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ko kay Anthony habang inaayos ang mga baril na gagamitin ko. Okay na boss, nandun ang iba. Papunta na sila. Hihintayin na lang nila ang signal natin. Sagot naman ito. Tumango ako at inayos ko ang necktie ko, ganun din ang sombrero ko. Sabay na lumabas na kami papunta sa kotse na gagamitin namin. Magkasama kami sa isang kotse ni Anthony. Papunta kami ngayon kung saan nagkukuta ang mga daga. Planado na ang lahat ng ito at siguradong magtatagumpay kami. Habang nasa biyahe ay biglang pumasok sa isip ko si Kate. Hintayin mo lang ako at babalik ako ano man ang mangyari. Pagdating namin sa mismo lugar ay sumayanyas na ako sa mga tauhan ko na papasukin ko na ang loob. Kumalat naman ang mga tao ko sa palibot ng lugar at isa-isang pumasok sa loob hanggang sa nabuksan ang pinaka-gate. Pumasok kami ni Anthony doon at may sumalubong agad sa amin at 3 lalaki mula sa itaas at pinaputukan kami. Mabilis na nakaiwas kami ni Anthony at nagtago sa mga gilid ng pader. Habang ang iba ay nandoon na sa loob at sabay na lumabas kami ni Anthony at saktong sumungaw ang mga ulo ng 3. Tinamaan namin ang 2 habang ang isa naman ay nagtago. Sa muling pag-angat ng ulo nito ay tinamaan ko agad ito sa noo. Lumakad na kaming papasok sa loob at danig na namin ang palitan ng mga baril mula sa itaas. Bawat masalubong namin ay tumbang lahat. Doon ka sa kabila, dito ako. Utos ko kay Anthony. Tumango ito at naghiwalay na kami. Umakyat ako sa 2nd floor at matalas ang mga matang pinapakaramdaman ko ang paligid. Ganoon din sa likod ko. Binilisan ko ang paglalakad ko nang may bumaril sa akin mula gilid ng pader at mabilis itong nagtago. Muntik-muntikan ako matamaan kaya mas lalong nagtagas ang dibdib ko. Kinuha ko pang isang baril at kinasa na ito. Nakadipa ang kamay ko sa gitna at tumitingin ako sa likuran at sa harap.
Humakbang ang mga paa ko papunta doon sa lalaki na bumabaril sa akin. Dahan-dahan hanggang sa lumabas ito sa pinagtataguan niya. Mabilis ang kamay at pinaputukan ko siya. Tinamaan ito sa tagiliran. Hindi pa ako nakontento at binigyan ko pa ito ng 2 putok. Matapos yun ay umakyat ako sa hagdan papunta doon sa target ko. Sinilip ko ang pinto na hindi nakasara at pumasok doon. Mukhang napasok na ito ng tauhan ko dahil marami ng patay sa loob at wala ng tao. Lumabas ako at lumakad pa. Umikot ako at sa pagliko ko, sakto ang hinahanap ko't wala ng iba. Nagkita din tayo sa wakas. Wika ko rito na kinagulat niya. Tinutok agad nito ang baril sa akin. Akala mo ba ganun lang kadali na mapapatay mo ako? Nakangising sagot nito. Sinabi ko naman sa'yo, Alfred. Hahanapin kita dahil hindi ko ugali na magtira kapag kumakain ako. Sagot ko dito sa mayabang na dating. Sumugod ito sa akin ng sipa at tinamaan ako sa panga. Gumanti naman ako at sinuntok ko siya. Nakailag siya ngunit sa sumunod kong suntok ay tinamaan siya at bumulagta sa semento. Mabilis na dinampot ko ang baril na nabitawan ko at pagharap ko ay naunahan ko siya sa pagputok ng baril ko. Ngunit nagawa pa rin niyang makapagpaputok sa akin. Tinamaan ako sa tiyan. Muli ko siyang pinaputukan hanggang sa bumagsak ako at kapit ang tinamaan na tiyan ko. Boss! Narinig ko na tawag ni Anthony at nilapitan ako. Tapos na. Sagot ko habang hirap na hirap magsalita. Tulungan niyo ako! Buhatin natin sa boss! Binuhat nila akong palabas at habang buhat nila ako ay naisip ko si Kate. Tutuparin kong pangako ko sa iyo, mahal ko. Nagdilim na ang paningin ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Pilit na pilit ang pagdilat ng mga mata ko dahil sa sobrang liwanag dito sa loob. Napaigik ako dahil sa biglang pagkirot ng tiyan ko. Boss, huwag kayo masyadong magalaw. Medyo sariwa pa yung sugat mo. Mabutit mababaw lang kung hindi patay tayo dyan. Napailing ako kay Anthony. Masamang damo ko kaya hindi ako basta-basta mamamatay. Kailangan ko rin mabuhay. Seryosong sagot ko doon sa huling sinabi ko. Ano? Huli na ba itong pagsasama natin? Seryosong tanong nito. Siguro, dahil ikaw nang papalit sa akin. Ikaw na magpatuloy ng lahat ng iyan dahil alam kong ganoon pa rin ang landas na tatahakin mo. Sagot ko dito na ikinangiti niya lang. Baka magaya lang ako sa'yo, boss. Baka may makilala din akong katulad ni Kate. Natatawa at naiiling na sagot nito. Ito lang si Anthony, ang kabanding ko simula nang ampunin ko ito at kuning ka ng kamay ko. At talaga namang ginawa naman talaga nito ang lahat. 1 linggong binigay ng doktor para makalabas ako ngunit hindi na ako makapaghintay pa. Dahil 1 linggo na ako simula nang umalis ako at iwan si Kate. Walang nagawa ang doktor kung hindi ang payagan ako lumabas. Sigurado ka ba, boss, na kaya mo na? Baling pa sa akin ni Anthony. Tumango lang ako at sumayan niya sa kanya na paandar na ang chopper. Gusto ko nang makita nag-iisang babaeng minahal ko. Hindi mapakali ang kamay ko at hindi na makapaghintay na makarating kami doon. Hanggang sa natanawan ko na ang bukid at ang bahay nila, pati na ang malawak na palayan doon. Pagbaba ko sa chopper at kahit medyo makirot ang aking tiyan, ay napangiti akong bigla nang makita ang babaeng nagbigay buhay sa akin upang mas maging maganda ang mundo ko. Clyde! Malakas na sabi nito dahil medyo maingay pa dahil hindi pa gaanong nakakalayo si Anthony. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan at yumakap agad ito sa akin. Napaungol ako ng mahina dahil nadiinan niya ang tama sa tiyan ko. Bakit? Nag-aalalang tanong nito at inangat ang polong puti na suot ko. May sugat ka. Na paano to? Hinawakan nito ang may banda kong tiyan at bigla ko naramdaman ang paninigas ng baba ko. Mababaw lang yan, huwag mo alalahanin. Saka tigilan mo paghawak sa akin, kinikilabutan ako. Napapangiting sabi ko dahil nabuhay na ang ibaba ko. Ikaw talaga, puro ka talaga ganyan. Nakasimangot na sabi nito. Ngumiti ako, tinagkan siya sa noo, sa ilong at sa labi. Sinabi ko naman sa iyo, kahit anong mangyari babalik ako. Babalikan kita. Seryosong sagot ko at dinala ko siya sa dibdib ko. Narinig ko ang paghikbi niya. Hindi ako makakatulog tuwing gabi sa kakaisip sa iyo. Baka kung napaano ka na, wala pa naman akong contact sa iyo. Naiiyak na Anya. Sinabi ko naman hindi ba? Stay with me until I die. Dahil hindi na ako mawawala sa tabi mo. Magkasama tayong tatanda at mauna ko sa iyo kung sakali man. Makatotohanan na sabi ko sa kanya. Pumasok na kayo sa loob. Diyan pa kayo nagtutukaan. Maraming nanonood sa inyo. Napalingon kami at tama nga ang papa ni Kate. Marami nakangiti na ngayon na nakatingin sa amin. Napatawa na lang kami lahat at inakbayan ko na siyang papunta sa bahay nila. Ano bang plano niyo?
May tanong ng papa ni Kate pero sa akin nakatingin. Hindi ko alam pero bakit dito bigla akong kinabahan. Pa, syempre magpapakasal kami ni Clyde. Pakakasalan ko pong anak niyo sa lalong madaling panahon. Tapat na sagot ko at hinawakan ko ang kamay ni Kate. Kate, Pilvia. Dahil sa koneksyon ni Clyde ay madaling na isaayos ang aming kasal dito sa simbahan. Imbitado ang lahat ng mga kabarangay. Napakaraming kambing at baka ang pinakatay at baboy. Para naging piyesta ang aming kasal dahil talaga namang ginastusan ito ng mahal kong si Clyde. Suot ang aking milyones na wedding gown na hindi makapaniwala si mama dahil bakit daw sobrang yaman ni Clyde. Sagot ko na lamang na maraming kumpanya at negosyo ito. Hindi ko na sinabi ang tunay na pagkatao nito. Binabati kita anak. Kahit bata ka pa sa edad mong 20, ay masaya naman ako para sa iyo at sa mapapangasawa mo. Naiiyak na bati ni mama. Niyakap ko naman ito at pigil ang luhang lumabas. Salamat po ma. Ngiting sagot ko. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala na makakapag-asawa ka ng milyonaryo o bilyonaryo. Alam mo bang simula sa simbahan, sa bayan, ay pinalagyan niya ng pulang carpet ang daan? At lahat ng mga bumibiyahe ng mga motor doon, binayaran niya ang araw, wag lang muna silang bumiyahe ngayon. Natatawang napakapit ako sa bibig ko dahil hindi ako makapaniwalang ginawa niya iyon. Pero bakit may ganoon? Di naman ako maglalakad ah. Takang tanong ko hanggang sa makarinig kami ng ugong ng motor. Sandali. Napadabas kami ni mama habang hirap sa suot ko. Hinabol pa ako nang nag-aayos sa akin. Abay, bakit siya nandito? Hindi dapat kayo magkita. Doon na sa simbahan. Sabi ni mama na hindi makapaniwala na nasa labas si Clyde at suot ang tuxedo na itim. Gwapo naman, parang Brad Pitt lang ang datingan. Hindi ko malaman kung paano magre-react habang nakatingin sa napakagwapong lalaki na nakasakay sa motor. Ayoko maghintay doon, Kate. Mainipin ako. Natawa ako sa kilig dahil sa sinabi niya. Ma, sumakay na kayo sa mga kalasa. Dito na ako kay Clyde. Lingon ko kay mama na hindi na lamang nakaimik. Inalalayan ako ni Clyde. Umangkas sa motor at niladlad niya ang dulo ng wedding gown ko sa lapag. Dahil may carpet naman na may mga petals ng rosas, ay hindi madudumihan ang pangkasal ko. Nakayakap ako sa kanya nang paandarin niya na ang motor na hindi naman ganoong kabilis. Ang daming tao sa gilid ng daan at lahat sila ay mga nakangiti at tinatawag ang pangalan ko. Para kami mga artista na naglalakad sa red carpet. Sa unahan namin ay may kumukuha ng picture at video. Nagustuhan mo ba? Narinig kong tanong ni Clyde. Sunod-sunod na napatango ako dahil talagang gustong-gusto ko. Ngayon lang ito mangyayari sa buhay ko. Hanggang sa makarating na kami sa labas ng simbahan ay nauna na siyang pumasok sa loob. Nakita ko naman si Papa na palapit sa akin at gwapong-gwapo ito sa suot na Amerikanang puti. Sana'y maging masaya kayo at magsama ng may pagmamahalan. Naiyak naman ako sa sinabi ni Papa at humilig ako sa balikat niya. Hanggang sa nag-umpisa na kami magmarcha papasok sa simbahan. Pagdating sa harap ay ibinigay na ako ni Papa kay Clyde. Parang gusto kong halikan agad itong lalaki na ito kasi ang gwapo-gwapo sobra. Humarap na kami sa pari na nakangiti sa amin at sinimula na ang seremonyas. Matapos yun ay pawisan na kaming pareho nang i-announce na mag-asawa na kami. Naghiyawan ang lahat ng mga tao doon at sinisigaw ang kiss. Tinaas naman ni Clyde ang belo ko at tinitigan muna niya ako. Pakiramdam ko'y nanlalambot ang tuhod ko. I love you, Mrs. Kate Cuevas. Pagsambit niya ay dumampi na ang labi niya sa akin. Akala ko'y sandali lang ang halik na iyon pero halos parang ayaw na akong bitawan ni Clyde dahil hinapit pa niya ang bewang ko. Naghihiyawang lalo ang mga tao hanggang sa bumitaw na ito. Did you miss? Malakong tanong nito at muntikan ko na siyang mabatukan dahil sa mapang-asar na tanong niya. Muli niya na lang akong hinagkan pero saglit na lang iyon. Masaya ako habang nakaakbay sa akin ang aking asawa habang pinapanood ang mga tao na saksi sa aming pagmamahalan. Salamat Clyde. Salamat sa lahat. Sobrang saya ko at mas pahal pa sa mga ginastos mo ang nararamdaman ko ngayon. Buong sayang sambit ko habang nakatingin sa kanya. I know. Kahit ubusin ko pa ang pera ko, hindi ko yan matutumbasan. Seryosong sagot nito. Boss, congrats pala sa inyo. Napalingon kami kay Anthony na gwapo sa suot nitong itim na Amerikana. Siya din kasi ang best man ni Clyde. Salamat. Tapik ni Clyde sa balikat nito.
Sandali, ilang taon ka na ba, Anthony? Curious na tanong ko sa kanya. 3 taon lang ang tanda ko sa kanya. 28 na ako at 25 siya. Tama siya. Nakangiting sagot ni Anthony. Ganun ba? Wala ka pa bang girlfriend? Tanong kong muli na napapangiti. Babae, marami. Natatawang sagot nito na kinatawa din ni Clyde. Kayong dalawa? Nakairap na wika ko. Kate, maaari ba ako mangistorbo? Napalingon kaming tatlo sa nagsalita at walang iba kung hindi ang mama ni Sheila. Bigla akong kinabahan dahil nakaraan ay nagtanong na ito sa akin. Oo naman po, Aling Lita. Sagot ko dito at lumapit sa kanya. May balita ka na ba kay Sheila? Baka naman maaari mo ako matulungan, Kate. Hindi na ako makatulog sa pag-iisip sa kanya. Naiiyak na sabi nito. Nahabag naman ako dahil sa itsura nito dahil makikita mo sa mukha niyang katotohanan sa kanyang sinabi. Napahugot ako ng isang mahabang buntong hininga. Kate, saan to nang bahala dyan? Huwag ho kayo mag-alala. Hahanapin po siya nitong bata ko. Sigurado ako na makikita niyang anak niyo. Nabuhayan naman ako ng loob dahil sa sinabi ng asawa ko. Gayon din si Aling Lita. Hindi ba, Anthony? Baling naman ni Clyde dito na busy sa cellphone na hawak nito. Oo naman. Sagot naman niya. Naku, maraming salamat. Sana'y makita niyo agad ang aking anak. At sana'y nasa mabuti siyang kalagayan. Naiiyak na sambit nito. Huwag ho kayo mag-alala dahil alam kong hindi siya pababayaan ng Panginoon. Wika ko dito, tinawakan ang kamay niya. Tumango naman si Aling Lita at umalis na. Salamat. Ngiting sabi ko sa asawa ko at tumango ito. Anthony, gawin mo ang lahat para makita ang kaibigan ko. Nakikiusap ang matang sabi ko kay Anthony. Oo naman, maliit na bagay. Hihingin ko na lang number ng mama ni Sheila at konting information pati ng picture niya. Tumango ako at muli siyang tinapik ni Clyde. Matapos ang kasiyahan ay sakay na kami ng chopper ng asawa ko papunta sa resort. Siyempre hindi pwedeng walang honeymoon. Dahil itong isa, kanina pa atat na atat. Pagbaba namin sa chopper at pagtapak ng mga paa namin sa buhangin ay agad na binuhat ako ni Clyde. Katulad sa mga pagbuhat ng mga bagong kasal. Sandali, bubuhatin mo ako hanggang doon? Tukoy ko doon sa maliit na bahay na napakaganda. Malapit nang magdilim kaya hindi na gaanong makita ang magandang paligid. Yes, I will. Kakayanin ko yun para sa'yo. Seryosong sagot nito at muling dinampian ang labi ko. Nagsimula na siyang maglakad at talagang parang wala lang sa kanya dahil para lang siyang bumuhat ng bata. Ang laki kasi ng katawan niya at mamaso. Parang nagsisisi akong binuhat kita hanggang dito. Napatingin naman ako na may butil-butil ng pawis sa noon niya. Natawa naman akong bigla sa kanya. Bakit? Napagod ka, no? Pangaasar ko sa kanya. No, baka kasi makailan lang ako nito dahil nabawasan ang lakas ko. Sagot lang nito. Napatawa ako lalo dahil akala ko'y kung ano na. Ikaw talaga napakaano mo. Bitin ko sa sasabihin ko at muli niya akong binuhat at pinasok sa loob ng bahay at diretso sa itaas. Now, hindi kita hayaan na maglakad ngayon. Wika nito sa akin na kinakaba ko pero may excitement akong naramdaman hanggang sa dumaga na siya sa akin at hinagkan ako sa labi. Masuyo sa una hanggang sa naging mapusok na ito at tila nagmamadali sa bawat kilos. Sabay na nahubad namin ang aming damit. Hinalikan niya akong muli sa labi pababa sa leeg. Ang kamay niya ay naglalakbay na sa aking katawan. Matapos ang mga maiinit na tagpo sa pagitan naming dalawa, ay pagod ang katawan na nakatulog kami na balot ng kumot namin. Wala na akong mahihiling pa dahil kasama ko na siya. Kinaumagahan nagising ako sa tama ng sinag ng araw at napansin ko na wala na ang asawa ko sa tabi ko. Suot ang t-shirt niyang puti, ito lang ang tanging saplot ng katawan ko ay lumabas ako ng kwarto. Clyde? Tawag ko sa kanya habang bumababa sa hagdan. Nakaamoy naman ako ng kape at pagkain na niluluto kaya ginutom akong bigla. Pumasok ako doon sa nakabukas na pinto na parang doon galing ang amoy. Good morning. Bati agad nito sa akin habang busy sa niluluto niya. Kanina ka pagising? Ba't hindi mo ko ginising? Sana'y ako nang gumawa niyan. Sabi ko at lumapit ako mula sa likod niya at niyakap ko siya sabay kiss sa pisngi niya. Alam kong pinagod kita at alam kong gutom ka na. At ang bibi natin. Sagot nito at gumanti ng halik sa pisngi ko.
Ngumiti na lang ako at umupo sa upuan habang pinagmamasdan siyang nagluluto. Hindi ko talaga ma-imagine na isang boss na kagaya niya magluluto. Napapangiti ako sa tumatakbo sa isipan ko hanggang sa lumapit na ito at inilapag ang mga niluto. Itlog ata iyon, kaso parang may green akong nakikita at mga hotdog, bacon at sinangag na kanin na parang ang sarap-sarap, tapos mainit na kape. Parang mas lalo akong nagutom. Sabay na kumain na kami at talagang sarap na sarap ako sa iniluto niya. Nabusog ako. Matapos kumain ay pinakandong niya ako at napapangiti ako sa kanya. Mamaya na, kakakain lang natin. Natatawang sabi ko na ikinatawa niya sa akin. Ano nga pala mga plano? Seryosong tanong ko sa kanya dahil parang may iniisip siya. Para sa ating mga magiging anak. Gusto ko, mamumuhay na malaya kasama kayo. Bibili tayo ng lupa at itatayo ko ang Hacienda El Cuevas. Ganoong buhay ang gusto ko sa mga anak ko. Sagot nito na hindi ko mapaniwalaan. Ang isang asyenda ay hindi biro pero sa kagaya niya hindi ito imposible. Mukhang maganda nga yan. Parang nai-imagine ko na ang mga magiging buhay natin at future ng ating mga anak. Mga asyendero sila na nakasakay sa kabayo. Parang yung mga napapanood ko sa TV. Masayang sabi ko sa kanya. Parang gano'n na nga. Sagot naman ito. Ilang anak bang gusto mo na gawin natin? Tanong ko sa kanya at bigla itong nag-isip. Siguro, para sa isang asyenda, mas maganda marami. Mga 12, pwede na yun. Nalaki naman ang mata ko at mahinang tinampal ko siya sa dibdib na ikinatawan niya. Loko to ah. Paano na hitsura ko nun? Napuno ng tawanan ang buong kusina dahil doon. Nilubos namin ng isang buwan na bakasyon dito sa resort at bumalik na sa probinsya para asikasuhin ang asyenda na plano ni Clyde ko.